Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Kate Austria. Sa basketball, nagwagi ang Germany kontra Turkey 88-83 nitong linggo upang masungkit ang kanilang kauna-unahang Eurobasket title mula pa noong 1993. Matindi ang depensang ipinakita ng reigning World Cup champions kung saan gumawa ng critical na mga shots si Isaac Bonga sa endgame bago tuluyang binuhat ni Schroeder ang kupunan sa pamamagitan ng kanyang point guard masterclass. Mainit ang naging simula ng laro kapwa nagpakawala ng sunod-sunod na 3-pointer shoot. Nagtapos ang first half na may 6 na puntos na abante ang Turkey, ngunit agad itong nabura ng Germany sa pagbubukas ng third quarter. Tinangka ni Schengen na itabla ang laro sa isang pilit na 3, ngunit ito'y sumablat. At nang makuha ng Germany ang rebound ay na-foul si Schroeder. Muling naging steady si Schroeder sa free throw line upang tuldukan ng laban at bigyan ng makasaysayang tropeyo ang Germany. Bida ng laban si Dennis Schroeder na nagbigay ng clutch jump shot at 2 mahalagang free throw sa huling segundo upang tiyakin ang makasaysayang panalo. Samantala, nasungkit naman ng Greece ang bronze medal matapos talunin ng Finland 92-89. Halos maubos ng Finland ang 15-point lead sa huling 4 na minuto, ngunit kinapitan ng Greece ang dikitang puntos upang makumpleto ang podium finish. Sa balitang football naman, hindi na magawang matapos pa ni Cincinnati Bengals quarterback star Joe Burrow ang kanilang natitirang laro matapos itong magtamo ng toe injury sa unang half ng kanilang laban kontra Jacksonville Jaguars nitong linggo. Lumabas si Burrow sa laro na may 8 minutes and 36 seconds pa ang natitira sa second quarter matapos masaktan sa kanyang kaliwang paa. Sa isang passing play sa second down, bumagsak ang pocket at nadaganan siya ng depensa ng Jaguars. Matapos maupo sa turf ng halos 1 minuto, agad siyang dinala sa medical tent para sa pagsusuri. Makalipas ang 5 minuto, nagtungo siya sa locker room ng mag-isa. Pero kalaunan ay kinailangan ng suporta mula sa 2 medical staff. Bago ang laban, hawak ni Burrow ang 68.6% completion rate para sa 19,114 passing yards, 141 touchdowns at 46 interceptions. Kabilang din siya sa piling atleta na nakatanggap ng AP Comeback Player of the Year Award ng 2 beses. Una noong 2021 matapos dalhin ang Bengals sa Super Bowl at muli nung nakaraang season kahit hindi nakapasok sa playoffs ang koponan. Sa motorsports, tinuldukan ni Marc Marquez ng Ducati ang matinding hamon ni Marco Bezzecchi ng Aprilia upang magwagi sa San Marino Grand Prix nitong linggo. Nakuha ni Bezzecchi ang panalo sa sprint matapos mag-crash si Marquez, ngunit sa mismong Grand Prix ay bumawi ang Spanish racer. Matapos magsimula mula sa second row, dinaan niya sa tiyaga at determinasyon ang karera, bago maungusan si Bezzecchi sa ika-12 lap at tuluyang nangibabaw hanggang sa finish line. Ito ang ika-11 panalo ni Marquez ngayong season na nag-angat sa kanyang puntos sa 512. Isang bagong record para sa pinakamataas na puntos na naitala ng isang MotoGP rider sa isang season. Nakumpleto ng kapatid niyang si Alex Marquez ng Gresini Racing ang podium matapos makuha ang ika-3 pwesto, ngunit malayong distansya pa rin mula kay Marc na may hawak ng 182-point lead. Sa natitirang 6 na rounds, maaari nang makuha ni Marc ang kanyang ika-7 MotoGP World title sa nalalapit na Japanese Grand Prix kung malalagpasan niya ang puntos ni Alex ng 3 points o higit pa. Ito rin ang magiging una niyang kampyonato mula noong 2019. Kate Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.